Villalba Municipal Mayor Carlos Veloso, officials and employees of the National Irrigation Association, at ang tunay na guest of honor natin dito ngayong araw, ang ating mga beneficiary na farmer beneficiaries at saka yung mga irrigators association na siya talagang gagamit nitong ating bagong irrigation system. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, maayong maupay nga adlaw inyong natanan. Last time ako napunta rito was na April 15 pa yun. Kasama ko ang ilan sa ating mga kababayan, mga manggagawa, mga guro at ang mga punong guro. Ngayon naman ay natutuwa ako na makasama naman kagaya ng sinabi kagaya ng sinabi ng ating Administrator Sugitan, ang mga bagong bayani ng bansang Pilipinas, ang ating mga magsasaka at ang ating mga manggagawa. Dahil lagi ko namang, dahil sa aking pananaw, pag tinitignan ko ang ating lipunan, maliwanag na hindi maaring hindi tulungan ang ating mga magsasaka, hindi maaari dahil unang-una, kayo ang nagbubuhay sa aming lahat. Kung hindi sa inyo, kung hindi sa sipag ninyo, kung hindi sa sakripisyo na dinadaanan ninyo, ay mahihirapan po ang buong Pilipinas na kami naman na nasa gobyerno, sabi sa paano natin pakakainin lahat ng mga kapwa natin Pilipino. Ay kaya naman umaasa kami at hindi lagi naman kayo sa harap ng hirap na maraming problema. Pagka nagkabagyo, walang tubig, late dumating ang mga input, hindi tumataas ang ngayon, lalo na ngayon, tumataas ang presyo ng fertilizer. Ay kaya naman lahat yan kailangan yung harapin, ngunit hindi kayo umaatras at kahit papano ay naipapakain ninyo ang lahat ng mga inyong kapwang Pilipino. Kaya kayo ang guest of honor, kayo ang bagong bayani. Alam nyo po, pinarami po namin itong mga ganitong klaseng irrigation system. Dahil nung pinag-aralan namin ng agrikultura dito sa Pilipinas, masyado tayong umaasa sa mga deep well para sa irrigation. Dahan-dahan, yung tubig dun sa ilalim ay nauubos din yan. Ngunit, tinignan din namin, pinag-aralan namin ng ating mga scientifico, ay tinignan nila yung surface water, yung tubig na nasa taas ng lupa, ay sapat naman. Yun lamang, kailangan ma-manage ng mabuti. Ibig sabihin, pagka tag-ulan, kailangan maipon yung tubig at maipon ng mabuti para pagka natigil na ang ulan, ay meron tayong tubig na gagamitin. Kasama na rin dyan ang nakakatulong ito, lalong-lalo na sa mga syudad, nakakatulong ito sa flood control. Ngayon, yun din, yung ginagawa ngayon ay linalagyan ng solar panel, yung mga ganitong klaseng sistema. At dito, ang surface area is 143 hectares. 143 hectares. Ang solar panel, kung makapaglagay tayo ng 100 hektarya, ay 100 megawatts din yun. Sayang din yun. Magagamit na. Lalong-lalo na ngayon ay humaharap tayo sa problema ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa gera nga sa Middle East. At siguro naman na ibabalitaan ninyo kaya naghahanap kami lahat ng paraan upang humiwalay ng kaunti sa mga epekto nitong gera at hanggang sa long term, hindi lang po para dito ngayon, para sa season ngayon, para sa susunod na planting season. Kung hindi, para meron tayong option, para meron tayong ibang makuhanan ng ating kuryente. Kaya isa sa project ng NIA at saka DA, Department of Agriculture, ang nagbibigay ng yung bomba na binibigay namin sa inyo ngayon, puro solar powered na. Hindi na kami nagbibigay, 3 yata ang nailagay natin dito sa
O may tatlo na pala dito. Yun, solar power doon. Hindi na kailangan bayad para sa krudo. Ay, para naman lalaki ang kita ng ating mga farmer. Kaya yan po ang aming ginagawa. Ito ay isang halimbawa ng malawakang proyekto sa buong Pilipinas. Itong Hibulangan ang coverage nito ay mahigit 2,000 ektarya ng sakahan ang matutubigan nitong ating project na ito. Mula sa isang ani, bawat taon, nagulat ako, isang lang pala ang planting dito. Ngayon, magkakaroon na ng 2. At may mga ibang lugar, kapag talagang maayos ang ating yung pag-manage natin ng tubig, baka pag-3 pa yung ibang lugar. Ibig sabihin, doon sa hektarya, sa labis sa 2,000 coverage na hektarya, ay 1,821 ang mga farmer beneficiaries na matutulungan nitong irrigation system na ito. At yan po ay ang ating mga ginagawa upang tiyakin na ang hanap buhay ng ating mga magsasaka ay mabuti-buti naman. Ngayon ay nahaharap tayo sa krisis dahil alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis, sumasama ang presyo ng lahat ng bilihin. At yan po ay aming inaalala dahil siyempre kahit papano, lalo na pagpalay ang pinag-uusapan, bigas ang pinag-uusapan, yan ang pinaka-inaasahan ng bawat Pilipino. At ngunit hindi namin kinakalimutan na paano ang magiging pagbili ng palay galing yung farm gate price galing para sa ating mga magsasaka. Tinitiyak natin na ang pagbili, ang presyo na binibili para ng palay ay sapat naman para kumikita pa rin ang ating mga magsasaka dahil mahirap naman hihingiin namin sa inyo na magtanim kayo, magsakripisyo kayo, alagaan ninyo, tapos sa kaduluduluhan yung palay ninyo, ang bilihan na umabot tayo nung ilang buwan nakaraan, umabot tayo hanggang 12 na binibili ang wet na palay 12 pesos. Ngayon, bumibili tayo dry palay hanggang 28 pesos, 23 to 28 pesos. Kaya't nakakasiguro tayo na yung mga magsasaka natin ay kahit papano ay may bawi naman. Para man kayo lang, hindi lang kami ang pinapakain ninyo, ngunit na ipapakain ninyo ang inyong mga pamilya. At lalo na ngayon, itong season, may parating na, o nandito na, yung ibang lugar natutuyot na, kailangan maging ito na tapat nga sa season, baka magka-El Nino, baka hindi tayo makakita ng ulan. Kaya importante na meron tayong ganitong klaseng sistema na nakapag-ipon ng tubig. At isa pang side benefit, yung hindi po natin inaasahan, itong ganitong klaseng lugar, lahat ng linagyan natin ng dam, lahat ng linagyan natin ng ganitong irrigation system, naging tourist destination. Dahil nga naman, kung titignan ninyo, napakaganda magpaseyo dito para konting break. At so siguro, yung local government, pwede natin tignan na mag-develop kayo rito, maglagay kayo ng concessionaire, kung ano, para may added income. Pwede natin bigay din. Sa mga irrigators association, sa mga farmer, kayo magpatakbo muna ng mga restaurant, mga kapihan dito. Anyway, maraming potential ito. Isa pang potential na tinitingnan natin, hindi lamang yung solar power, hindi lamang yung tourist destination. Pag-aaralan, pasasample natin yung tubig dito at kung maaari, lalagyan natin ng fisheries. Para pag mataas ang tubig, maglagay tayo ng isda. Pagbaba ng tubig, pwede natin kunin yung isda tapos ipagbili. Meron na naman tayo, mabuti yan para makatulong sa ating food supply. Kaya alam naman natin na ang pinakamahalaga na bagay sa ating mga magsasaka
ang pinakaimportante sa agrikultura ay ang patubig. Lahat ng ibang input, siyempre importante lahat, yung kung magandang variety, maganda yung may fertilizer, meron tayong pesticide. Ngunit kahit kumpleto lahat yan, pag mahina ang daloy ng tubig, pag kulang ang irigasyon, wala po tayong magagawa. Kaya ito po ang inuuna namin, tinitiyak namin na ang patubig ay maganda. At bukod pa ron, lahat ng tulong na ibinibigay natin sa ating magsasaka ay nandyan, in place ika nga, para matulungan kayong lahat. Para naman ay matiyak na ang ating mga magsasaka, sa kabila ng inyong hirap, sa kabila ng inyong sakripisyo, ay meron naman kayong nakukuhang magandang hanap buhay. Damo, salamat sa inyong natanan. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang bagong Pilipinas.